Maliit na bahay sa isang payak na barangay. Si Amy ay 9 na taong gulang ay gising na. Ang araw ay sumisilip sa bintana ng kanyang kwarto. Ang mga gamit sa kanyang kwarto ay simpleng-simple, ngunit puno ng pag-asa. Si Amy nagmamadali at pinaghahanda ang sarili para magtulungan sa pag-aalaga sa mga gamit bago pumasok sa paaralan. Si Amy naglalakad papuntang paaralan kasama ang kanyang lola bitbit ang bag. Maraming mga bata sa kalsada na naglalakad din. Sa bawat hakbang, ang mga mata ni Amy ay puno ng pagnanasa at pangarap na maging guro. Habang siya'y pauwi, napansin niyang parang ang kanilang buhay ay walang pakialam. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na masaya siya sa pag-aaral at ang bawat hakbang ay patungo sa kanyang pangarap na maging guro.
Si Aimee nagbabalik loob sa kanyang mga aralin. Tinitignan ang mga libro at nagsusulat ng mga bagong kaalaman. Ang pangarap niyang maging guro ay nagiging mas matibay sa bawat araw na nagdadaan. Pagkatapos niya mag-aral, siya ay pumupunta sa kanilang kapitbahay upang makipaglaro at magbigay aliw para sa kanya. At pagsapit ng gabi, si Aimee ay umuwi na sa kanilang bahay. Habang lumalalim ang gabi, si Aimee ay kumakain kasama ang kanyang lola. Pagkatapos niya kumain, kinuha niya ang kanyang bag upang magbalik aral. Pagkatapos niya magbalik aral, si Aimee naghahanda na upang magpahinga at sumabak ulit sa hamon ng buhay. Sa mga taong may pangarap, huwag mawala ng pag-asa. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak, gaano man ito kaliit, ay isang hakbang patungo sa iyong tagumpay. Tandaan, ang pangarap ay hindi nakakamtan ng magdamag, ngunit sa sipag, tiyaga, at paniniwala sa sarili, lahat ng bagay ay posible. Ako si Aimee M. De La Peña at ito ang aking kwento. Ang advisor ni Aimee De La Peña, Sir Daniel T. Balasta, bilang isang estudyante na si Aimee ay madali siya makakuha ng mga topic na kailangan niyang dapat malaman, nakukuha niya agad. May mga questions na medyo nalilito siya, kailangan mo lang paikutin yung mga tanong para mas madali niya makuha yung mga dapat itanong mo sa kanya. Sa mga performance naman sa groupings, nangunguna yan lagi sa kanyang mga gawain. Nag-suggest din siya na kung pwede siya maging leader sa kanilang grupo, lalo na sa mga performance tasks na ginagawa nila ng klase nila. Kung titingnan ko sa kabuang niya ay mahusay at maayos naman po ang mga pag-aaral na ginagawa ngayon ni Philip. Ako si Tessie Maulion, lola ni Aimee. Aimee, mag-aaral kang mabuti ha. Pagbubutihin ang pag-aaral mo para kayo makatulong sa amin.